BSKE 2026, COMELEC nanawaga, magdesisyon na, tuloy o postponed. Isang malaking tanong ang ngayon ay nakabitin sa harap ng milyon-milyong Pilipino. Matutuloy ba ang barangay at sangguniang kabataan election sa November 2026 o muli na namang ipagpapaliban ang halalan? At habang patuloy ang debate sa Kongreso, may isang ahensya na ngayon ang tahasang humihiling. Magdesisyon na sana agad, hindi dahil gusto ng COMELEC na diktahan ng Kongreso, kundi dahil habang walang malinaw na desisyon, lalong lumalaki ang problema sa paghahanda, lalo na para sa mga botante, mga kandidatong naghahanda ng tumakbo, mga guro at election workers, at mismong COMELEC. At dito nagiging mas komplikado ang usapin. Dahil sa isang banda, may mga panukalang batas sa Kongreso na gustong ilipat ang BSKE sa 2028. Pero sa kabilang banda, ang kasalukuyang batas ay nagtatakda pa rin ng halalan sa November 2, 2026. At ang COMELEC? Naghahanda pa rin. Ano ba ang hinihiling ng COMELEC? Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nais ng poll body na magkaroon ng malinaw na desisyon ng Congress sa lalong madaling panahon kung itutuloy ba ang BSKE sa November 2 o ipagpapaliban ito. Sa pinakahuling pahayag, sinabi niyang nais ng COMELEC na magkaroon ng desisyon hanggang ikalawang linggo ng September upang mawala ang pangamba at kalituhan ng mga naghahandang magsumite ng Certificate of Candidacy at ang mga election personnel sa field. Mahalaga ito dahil ang filing ng Certificates of Candidacy o COC para sa BSKE ay nakatakda sa September 28 hanggang October 5, 2026. Kaya isipin ninyo ang sitwasyon. May isang taong matagal nang naghahanda para tumakbo bilang barangay kagawad. May isa namang gustong maging barangay captain. May kabataang naghahanda para tumakbo bilang SK kagawad o SK chairperson. Gumagawa na sila ng plano. Nakikipag-usap na sa kanilang komunidad. Naglalaan na ng panahon at pera. Pero ang tanong, tatanggap ba talaga ang COMELEC ng kanilang kandidatura sa September? O baka bago pa man dumating ang filing period, magkaroon na ng bagong batas na magpapaliban sa halalan? Iyan ang klaseng uncertainty na gustong alisin ng COMELEC. Mahalagang linawin ito. Hindi sinasabi ng COMELEC na dapat ituloy ang BSKE. At hindi rin ito sinasabi dapat ipagpaliban ang BSKE. Ang sinasabi ng COMELEC ay magdesisyon na kayo. Dahil anuman ang magiging desisyon ng Congress, kailangang mag-adjust ang COMELEC. Kung walang bagong batas na magpapalit sa schedule, magpapatuloy ang paghahanda para sa November 2. Kung magkakaroon naman ng batas na magpapaliban sa halalan, kailangan ding baguhin ng COMELEC ang napakaraming bahagi ng election preparations. Iyan ang dahilan kung bakit ang uncertainty mismo ang nagiging problema. Nasaan na ang COMELEC sa paghahanda? At dito nagiging mahalaga ang isang napakalaking numero. Humigit kumulang 19.57 billion ang budget na inilaan para sa BSKE. At ayon kay Garcia, nasa humigit kumulang 8 billion na ang nagastos sa election preparations. Kabilang dito ang procurement, printing ng ballots at election forms at iba pang election-related requirements. Sinabi rin ng COMELEC na nasa humigit kumulang 90% ready na ito para sa November 2 elections. Kaya kung matutuloy ang halalan, tuloy ang paggamit sa malaking bahagi ng mga inihandang resources. Pero kung ipagpapaliban, hindi ibig sabihin na simpleng itatago lamang ang lahat ng materyales at gagamitin sa bagong petsa. May mga bagay na kailangang baguhin. May mga impormasyon na kailangang i-update. May mga materyales na may limited shelf life. At kung muling bubuksan ang voter registration, maaari pang dumami ang bilang ng mga botante. Kapag dumami ang botante, maaaring mangailangan ng karagdagang precincts, teachers at election paraphernalia. At nangangahulugan iyon ng karagdagang gastos. Pero higit sa numbers at budget, may mas mahalagang tanong, ano ang epekto nito sa ordinaryong botante kung matutuloy ang BSKE sa November 2? Alam ng botante kung kailan siya boboto. Alam niya kung kailan magtatapos ang registration-related activities. Alam niya kung kailan magsisimula ang election period. At alam ng mga komunidad kung kailan sila magkakaroon ng pagkakataong pumili ng kanilang mga bagong barangay at SK leaders. Pero kung ipagpapaliban, magkakaroon muli ng panibagong timeline. At kung bubuksan muli ang voter registration, kailangang muling ayusin ang voter database at iba pang election preparations. Para sa botante, maaaring mukhang simpleng pagbabago lamang ito ng petsa. Pero sa likod nito ay napakaraming administrative adjustments. At dito marahil pinakamalaking problema ang nararamdaman ng mga naghahangad tumakbo. Isipin natin ang isang prospective candidate kung alam niyang November 2 ang election. Maaari siyang magplano ng maayos. Maaari siyang maghanda para sa COC filing. Maaari niyang pag-aralan ang requirements.
Maaari niyang ayusin ang kanyang personal at campaign preparations. Pero kung biglang ipagpapaliban, maaari siyang mapilitan na baguhin ang kanyang buong plano. At hindi lamang financial preparation ang usapin. May personal preparation, may trabaho, may pamilya, may political alliances, may community commitments, at higit sa lahat, may uncertainty. Kaya ang hinihiling ng COMELEC ay hindi lamang tungkol sa kanilang convenience. Ito rin ay tungkol sa predictability ng proseso ng halalan. Pero, bakit may mga nananawagan na ipagpaliban? Ngayon, kailangang maging patas tayo. Hindi rin natin maaaring balewalain ang panig ng mga nagsusulong ng postponement. May mga panukala sa House at Senate na naglalayong ilipat ang BSKE sa 2028. Sa Senate, halimbawa, may panukala ni Senador Francis Chiz Escudero na palawigin ang termino ng barangay at SK officials sa 5 taon at ilipat ang susunod na BSKE sa 2028. Ang argumento ay hindi lamang simpleng postponement. Ang panukala ay inilalarawan bilang term-setting measure, isang pagbabago sa haba ng termino ng mga opisyal. Mayroon ding mga panukala sa House na nagbabanggit ng mga dahilan gaya ng energy crisis at iba pang government priorities. Kaya hindi tama na sabihing walang anumang legal o policy argument ang panig na gustong ipagpaliban ang halalan. Meron, pero kailangan itong timbangin laban sa constitutional, legal, financial at democratic implications ng isa na namang pagbabago sa election schedule. At dito, nagiging mas malalim ang usapin. May precedent na kailangang tingnan. Sa Makalintal vs. COMELEC, idineklarang unconstitutional ng Supreme Court ang isang dating batas na nagpostpone sa BSKE. At mismong COMELEC Chairman George Garcia ang nagbabala sa House na anumang bagong postponement ay maaaring maharap muli sa constitutional scrutiny. Ayon sa COMELEC, ang mga dahilan para sa bagong postponement ay kailangang masukat laban sa mahigpit na standards na inilatag ng Supreme Court. Pero may mahalagang distinction. Ayon kay Garcia, iba ang konsepto ng direktang postponement sa isang batas na nagfi-fix o nagbabago ng term of office. Ito ang isa sa mga legal na argumentong maaaring maging sentro ng debate sa Congress at posibleng maging usapin muli sa Supreme Court kung magkaroon ng bagong batas. Kaya hindi lamang ito tanong na, gusto ba nating bumoto sa November? Ito rin ay tanong na, ano ang constitutional basis ng anumang pagbabago sa election schedule at terms of office? Ngayon, tingnan natin ang mga posibleng mangyari. Unang posibilidad, matuloy ang BSKE sa November 2, 2026. Ito ang pinaka-direct na senaryo. Mananatili ang kasalukuyang batas. Magpapatuloy ang COMELEC preparations. At tutuloy ang COC filing sa September 28 hanggang October 5. Sa ganitong senaryo, matatapos ang uncertainty. Ang mga kandidato ay makakapagdesisyon. Ang mga botante ay magkakaroon ng malinaw na election timeline. At magagamit ang malaking bahagi ng election preparations na ginagawa na ngayon. Ito rin ang senaryo kung saan hindi na kailangang baguhin ang malaking bahagi ng kasalukuyang election machinery. Ikalawang posibilidad, magpasa ang Congress ng batas na maglilipat sa BSKE sa 2028. Kapag nangyari ito, kailangan itong lagdaan o maging batas sa pamamagitan ng constitutional legislative process bago mabago ang kasalukuyang election schedule. At pagkatapos COMELEC ang kailangang mag-adjust. Maaaring kailanganing baguhin ang election calendar, maaaring muling buksan ang voter registration, maaaring baguhin ang listahan ng mga botante, at maaaring magkaroon ng karagdagang procurement at logistical requirements. Mismong COMELEC ang nagbabala na maaaring mangailangan ito ng karagdagang pondo. At may isa pang malaking tanong, gaano katagal maaaring ipagpaliban ang halalan nang hindi naaapektuhan ang paghahanda para sa 2028 national and local elections? Ayon kay Garcia, kailangang makapag-focus ang COMELEC sa 2028 elections preparations pagsapit ng 2027, kaya may operational limits din sa isang postponement. May ikatlong possibility. Kung maipasa ang bagong batas na magpapaliban sa BSKE, maaaring questionin ito sa Supreme Court. Hindi ibig sabihin na siguradong mangyayari ito. Pero dahil may precedent na tungkol sa constitutionality ng postponement ng BSKE, hindi maaaring balewalain ang possibility ng judicial review. At dito maaaring magkaroon ng panibagong komplikasyon dahil paano kung nag-file na ang mga kandidato? Paano kung nagsimula na ang preparations? Paano kung may bagong batas? At pagkatapos ay may petition sa Supreme Court. Ang resulta, mas lalong lalaki ang uncertainty. Bakit gustong malaman ng COMELEC ang desisyon? Kaya balik tayo sa pinaka-importanting pahayag ng COMELEC. Magdesisyon na hindi ito ultimatum, hindi ito utos sa Congress, at hindi rin ito endorsement ng isang panig. Ito ay operational reality.
Ang COMELEC ay may dalawang posibleng mundo na kailangang paghandaan. World A, November 2 election. World B, postponed election. At habang hindi alam kung alin ang mangyayari, mahirap mag-finalize ng preparations, mahirap ding bigyan ng malinaw na direksyon ang mga kandidato, at mahirap sabihin sa publiko kung ano talaga ang dapat nilang paghandaan. Sa lahat ng debate na ito, may isang grupo na hindi dapat mawala sa sentro ng usapan, ang mga botante. Dahil ang election schedule ay hindi lamang tungkol sa COMELEC, hindi lamang ito tungkol sa Congress, hindi lamang ito tungkol sa mga incumbent barangay officials, at hindi lamang ito tungkol sa mga gustong kumandidato. Ito ay tungkol sa karapatan ng mamamayan na pumili ng kanilang mga leader sa grassroots level. Ang barangay ang pinakamalapit na level of government sa ordinaryong Pilipino. Dito nangyayari ang maraming serbisyong direktang nararanasan ng komunidad. Dito nakikipag-ugnayan ang mga mamamayan sa kanilang local officials. At dito rin unang nararamdaman ang epekto ng mabuti o mahinang pamamahala. Kaya ang tanong ng BSKE ay hindi lamang, kailan ang eleksyon? Ang mas malalim na tanong ay, kailan muling bibigyan ang mamamayan ng pagkakataong pumili kung sino ang mamumuno sa kanilang barangay? At dito pumapasok ang aking commentary. Sa isang demokratikong sistema, may pagkakataon talagang baguhin ng batas ang election schedule o terms of office kung may sapat na legal na batayan. Hindi rin dapat maliitin ang mga problema na maaring kinakaharap ng pamahalaan, energy concerns, financial constraints, disaster response, at iba pang national priorities. Pero mayroon ding kabilang panig. Ang paulit-ulit na pagpapaliban ng isang eleksyon ay may democratic cost. Kapag ipinagpaliban ang halalan, mananatili muna sa pwesto ang mga kasalukuyang opisyal. At kapag pinahaba ang kanilang termino, nababawasan ang pagkakataon ng mga botante na magkaroon ng regular electoral accountability. Kaya dapat tanungin, ano ang mas matimbang, ang short-term administrative convenience o ang regularity at predictability ng democratic process? At kung postponement ang pipiliin, dapat napakalinaw ng legal basis. Dapat transparent ang dahilan. Dapat malinaw kung sino ang makikinabang. At dapat malinaw kung paano poprotektahan ang constitutional right of suffrage. Sa mga naghahanda ng tumakbo, huwag munang umasa sa mga headline lamang. Ang mahalaga ay ang official legal status. Habang walang bagong batas na nagbabago sa schedule, ang kasalukuyang election date ay November 2, 2026, kaya dapat bantayan ang official announcements ng COMELEC at ang legislative developments sa Congress. Dahil ang pinakamalaking pagkakamali ng isang prospective candidate ay gumawa ng malaking personal o financial commitment batay lamang sa isang panukalang batas na hindi pa naman batas. At para naman sa mga botante, huwag mawala ng interes. Kung matuloy ang halalan, maging handa. Kung mapostpone, alamin kung ano ang bagong batas at bagong schedule. At higit sa lahat, huwag hayaang ang kalituhan tungkol sa election date ang maging dahilan para mawalan ng interes sa inyong karapatang bumoto. Sa huli, ang hinihiling ng COMELEC ay isang bagay na napakasimple ngunit napakahalaga. Clarity. Dahil ang halalan ay nangangailangan ng paghahanda. Ang kandidato ay nangangailangan ng certainty. Ang election workers ay nangangailangan ng malinaw na instructions. At ang botante ay nangangailangan ng malinaw na impormasyon. Sa kasalukuyan, ang batas ay nagtatakda pa rin ng November 2, 2026 bilang BSKE date. Ang COMELEC ay patuloy na naghahanda. Ngunit may mga panukala sa Congress na maaaring magbago sa lahat ng ito. Kaya ngayon, nasa lawmakers ang napakalaking responsibilidad. Kung itutuloy, sabihin ng malinaw. Kung ipagpapaliban, bipaliwanag ng malinaw. At kung babaguhin ang termino ng mga incumbent officials, ipakita sa publiko ang legal at constitutional justification. Dahil sa huli, hindi lamang ito tungkol sa isang petsa sa kalendaryo. Ito ay tungkol sa democratic accountability. Tungkol ito sa karapatan ng mga botante. At tungkol ito sa tanong kung kailan muling magkakaroon ng pagkakataon ang ordinaryong Pilipino na sabihin, ito ang leader na gusto naming mamuno sa aming barangay. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lamang, tuloy ba ang BSKE 2026? Ang tanong ay, kailan magdedesisyon ang Congress at ano ang magiging epekto nito sa milyon-milyong botante at mga kakandidato? At habang hinihintay natin ang sagot, ang COMELEC ay patuloy na naghahanda dahil hanggat walang bagong batas, November 2, 2026 pa rin ang halalan.
Ito ang inyong gabay sa pag-asenso, kung saan hindi lamang natin sinusundan ang balita, kundi inuunawa natin ang batas, ang proseso, at ang epekto nito sa bawat Pilipino. Ako ang inyong kasama sa mas malalim na pag-unawa sa mga isyong may direktang epekto sa ating bayan. Mag-ingat sa misinformation, magbasa ng batas, at higit sa lahat, maging mapanuri. Kung susuriin ang buong kaganapan, ang pinakamahalagang isyu ngayon ay hindi na lamang kung tuloy o postpone ang BSKE 2026, kundi kung gaano kabilis makakagawa ang Kongreso ng isang malinaw, legal at final na desisyon. Sa kasalukuyan, November 2, 2026 pa rin ang umiiral na election schedule habang ang COMELEC ay nagsasabing handa itong magsagawa ng halalan sa petsang iyon. Ngunit kasabay nito, umuusad na sa Senate Committee ang mga panukalang magpapaliban sa halalan at magtatakda ng 5 taong termino para sa barangay at SK officials. At dito ko nakikita ang pinakamalaking problema, ang uncertainty. Hindi lamang COMELEC ang naaapektuhan, apektado ang buong election ecosystem mula sa mga botante, prospective candidates, election workers hanggang sa mga lokal na pamahalaan. Ang COMELEC mismo ang humihiling na magkaroon ng desisyon bago o hanggang Setyembre dahil nakatakda na ang filing ng Certificate of Candidacy sa September 28 hanggang October 5. Mayroon ding election materials, training at iba pang preparations na kailangang i-adjust depende sa magiging desisyon. Philstar.com. Ang aking assessment, kung itutuloy ang November 12 election, malinaw ang direksyon. Magpapatuloy ang COMELEC preparations, makakapaghanda ng maayos ang mga kandidato at magkakaroon ang mga botante ng certainty kung kailan sila boboto. Kung ipagpapaliban naman, hindi ibig sabihin na imposible o automatikong ilegal ito. May kapangyarihan ang Kongreso na gumawa ng batas tungkol sa terms at election schedule, ngunit ang anumang bagong batas ay dapat magkaroon ng matibay na legal at constitutional basis. Mahalaga rin ang President ng Supreme Court tungkol sa postponement ng BSKE. At may isa pang bagay na hindi dapat maliitin. May halaga ang halalan na hindi nasusukat sa presyo ng ballot paper, election machines o logistics. Ang halalan ang mekanismo kung saan maaaring papanagutin ng mga botante ang kanilang mga lokal na opisyal. Kapag ipinagpaliban ang halalan, automatikong nadaragdagan ang panahon ng panunungkulan ng kasalukuyang mga opisyal. Kaya kung postponement ang magiging desisyon, dapat ding sagutin ng mga mambabatas ang isang napakahalagang tanong. Ano ang sapat at compelling na dahilan para ipagpaliban ang pagkakataon ng mga botante na pumili ng kanilang mga bagong leader? Samantala, kung ang argumento naman ay sayang ang ginastos ng COMELEC, hindi rin dapat iyon ang maging tanging dahilan para ituloy ang halalan. Ang paggastos na nagawa na ay hindi maaaring maging kapalit ng constitutional at democratic considerations. Hindi dapat pilitin ang isang halalan dahil lamang handa na ang COMELEC, pero hindi rin dapat ipagpaliban ang halalan dahil lamang mas convenient ito sa administrasyon o sa mga incumbent officials. Ang dapat manaig ay Law plus Constitution plus Democratic Accountability plus Public Interest. At higit sa lahat dapat mabilis ang desisyon dahil habang walang final answer, ang pinakamalaking nawawala ay hindi lamang oras o pera. Ang nawawala ay certainty. Para sa isang kandidato, hindi niya alam kung itutuloy niya ang kanyang paghahanda. Para sa isang botante, hindi niya alam kung kailan siya boboto. Para sa COMELEC, hindi nito alam kung itutuloy o babaguhin ang election machinery. At para sa incumbent officials, nananatiling bukas ang tanong kung hanggang kailan sila mananatili sa kanilang mga posisyon. Kaya sa aking pagtatasa, mas mahalaga ngayon ang isang mabilis, ngunit maingat na desisyon kaysa sa isang matagal na uncertainty. Kung November 2, 2026 ang magiging desisyon, sabihin agad at ituloy ang preparations. Kung 2028 ang magiging desisyon, ipasa ang malinaw na batas, ipaliwanag ang constitutional at public interest basis nito, at ihanda agad ang transition. Ang hindi dapat mangyari ay ang patuloy na paghihintay habang papalapit ang filing period. Dahil sa isang demokratikong bansa, ang election date ay hindi dapat maging political suspense. Dapat itong maging malinaw na karapatan at malinaw na proseso para sa bawat botante. At ito ang pinakamahalagang tanong na dapat bantayan ng publiko,
Kapag nagdesisyon ang Congress na ipostpone ang BSKE 2026, ang tanong ay hindi lamang pwede ba, kundi bakit, hanggang kailan, at sino ang higit na makikinabang at maaapektuhan. Iyan ang tunay na sukatan ng isang makatarungan at demokratikong desisyon.